Hello, magandang gabi po lahat. Bago tayo sisimba, ay teka muna, i-rewind ko muna. Hello, i-rewind ko muna. Ni-rewind ko. Ganun pa rin, no? Malaki. So anyway, ito po yung pag-usapan natin sa ngayon ay patungkol po sa ano. Bakit kaya ganito? Oh. Oo, dali lang. Gugulat ako. Oo, sandali lang ito. Bago tayo magsimba, samantalahin ko lang muna yung oras na ito. Mayroon lang ako nakita na discover na dapat malaman ninyo. At ito ay patungkol pa rin sa aresto kay Duterte. May sikreto pala si Bongbong Marcos. So, kung bakit nagpalabas ng warrant of arrest yung International Criminal Court. So, ilabas ko na ngayon muna yung okay. Nakita niyo ba yan? Pre-trial chamber 1. May sikreto ako na kwan, may na-discover ako. Ito nilabas lang isang araw ito ng International Criminal Court. So, ang title nito Public Redacted Version of Prosecution's Urgent Application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Rua Duterte o Duterte dated 10 February 2025. Okay. From the Office of the Prosecutor. Nilabas lang noong March 13. Pero dapat nung araw pa, February 10 po ito sinampa. Ito po yung ginamit na dahilan ng Office of the Prosecutor para makahingi ng tinatawag na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. May na-discover ako na special na dahilan na ginamit nila. Ang problema lang, si BBM lang at saka ICC lang nakakaalam kung ano yon. Ito po yon. Tingnan mo, introduction. No? Ang title niyan is Situation in the Republic of the Philippines. Public Redacted Version of Prosecution's Urgent Application. Urgent ang application. Sa tinagal-tagal ng kaso sa ICC, naging urgent pa. Proceed tayo dun sa second to the last subchapter. Yan, nakita niyo ba? Necessity of arrest. Can you see it? Necessity of arrest. Basahin natin sabay-sabay. Consistent, sabi ng prosecutor, ina-address niya yung tatlong judge sa pre-trial chamber 1. Sabi niya, consistent with Article 58, paragraph B, subparagraph I of the statute, ibig sabihin ng statute, yung Rome Statute, yung batas ng Rome Statute, batas ng ICC. The arrest of Duterte, sabihin natin yung salita yung salita ng French na kwan, si Judge Motok, sabi niya. The arrest of Duterte is necessary to ensure his appearance before the court. Under Duterte's rule, the Republic of the Philippines withdrew from the Rome Statute in an apparent attempt to evade responsibility for crimes before the court for crimes he committed. The plethora of public statements which Duterte has made attacking both the court and its legitimacy in this situation suggests that there is no reasonable expectation that he would cooperate with a summons to
appear issued by the court. Indeed, Duterte has expressly stated that if the ICC should come for me, if they arrest me here, there will be a shootout. I will finish all those sons of beaches. Tapos number 111, item number 111. Duterte's arrest may also be necessary to prevent further killings. He plans to run for mayor of Davao City again in 2025 and has pledged to double the killings the moment I return. So number 11, request for urgent consideration of the application. Number 12, 112, the prosecution understands that there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do is made through Interpol. Sinight ng ICC prosecutor ang sinabi ni Bongbong Marcos na makipagtulungan sila kung idadaan sa Interpol. Redacted, ibig sabihin tinago. Sila lang nakakaalam kung ano yun. Tinago, binura. Ang makabasa lang nun ang ICC Pre-Trial Chamber Judges at saka yung ICC Prosecutor's Office. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So kailangan sa tono nila, kailangan may ilabas na kagad ang warrant of arrest. Kung hindi, wala na tayong chance bago maging huli ang lahat. Ano kaya yung redacted na sinabi ni Bongbong Marcos sa ICC? Natatanong lang ako, ano ba yun? Bakit? Ano ba kinatakutan nyo kay Duterte na mawawala ng chance na arestuhin siya kung hindi pa magpalabas ng warrant of arrest ang ICC? So, number 113, given the time-limited nature of the arrest opportunity, the prosecution respectfully requests the chamber to consider this application on an expedited basis, including by issuing an arrest warrant with reasons to follow to maximize the chances of arresting Duterte should the chamber decide to grant the application. So bakit ganun sila ka-alingaga? Bakit sila ganun ka-alingaga? Anytime pwede naman arestuhin. Bakit natatakot sila kay Duterte? Anong sikreto? Yan tinatanong ko, BBM, anong bang sikreto? Can you make it public? Ang sinasabi mo lang na Interpol, well, until now, I haven't seen any proof or evidence that Interpol intervened in this. Wala po. Unang-una, wala ka makitang red notice sa Interpol. Pangalawa, March 7 lang nilabas, Biyernes. Paano magkaroon ng opportunity na Interpol ay makontak ninyo? Pangatlo, nakipag-usap ng direkta si BBM sa ICC. To the contrary, kung sinasabi mo na ayaw mo na sa ICC at walang jurisdiction ICC sa Pilipinas, bakit ka nasumulat doon? At bakit sinabi nyo na kailangan ba ilabas na ang warrant of arrest? Kung hindi, wala na tayong chance na ma-arresto si Duterte. Anong walang chance? Andito lang naman sa Pilipinas, kayang-kayang hulihin. So, ano ibig sabihin? Ano ba kaya yun? Tatakbo pa sa ng mayor. Sinabi nyo, tatakbo mayor. Ano kaya yun? Anong kinatatakutan mo, BBM? Mr. BBM, huwag ka na magsinungaling. Wala pong Interpol na nakisali dito. Ganun lang masasabi ko. Let's be honest. Kaya kung mag-honest, wala namang problema. Total, wanted naman yung tao. Ano pang pagproblemahin natin? At bakit itatago? Redacted. Nakalagay redacted. Talagang sadyang binura. Ang makakabasa lang yan yung Office of the
prosecutor ng ICC at saka yung pre-trial chamber judges na 3. At saka si BBM. Sabihin nga dito, in late January 2025, January yun the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Sinabi ni Bongbong yan. Sinulat naman ng ICC Interpol dito sa kanilang request sa pre-trial chamber. Bakit isusulat? Kung hindi naman pala official request yan. Tapos redacted. Ano bang laman ng redacted? Ba't binura nyo? At nilabas lamang ito sa website ng ICC noong March 13. At sinabi pa, should this eventuate, the prospect of arresting Duterte will likely disappear. May kinatatakutan sila. Ano kaya yun? Na kung hindi masunod ang pagpalabas ng warrant of arrest ay mawawala ng chance na arestuhin pa si Duterte. Ano kaya yun? Pwede bang sabihin na i-asylum niya sa China? Kasi ang China hindi naman kasapi ng ICC. Ang Hong Kong hindi naman kasali ng ICC. Ang Macau, sakop ng China, hindi kasapi ng ICC. So definitely, kung sa Macau at Hong Kong na siya pabalik-balik si Duterte, maglalaro lang siya na kasino, kahit 5 taon pa, hindi siya mahuhuli doon. Kasi hindi na kailangan ng visa ang pinangkuhan doon ng mga Pilipino. Pagpunta mo ron, submit ka lang ng passport mo, electronic ang magbabasa. Pag maka 15 days ka na sa Hong Kong, sakay ka naman ng bus. 2 oras lang ang bus papuntang Macau. Dire-diretso na ngayon, hindi na kailangan mag-ferry. Pag dating mo na Macau, 5 araw ka doon, maglalaro ka. Ang dami pa naman doon ng mga gaganda ng mga building. Lahat na makikita mo sa Las Vegas ay nandun na. O lalaro ka doon kahit 10 araw. Balik ka naman sa Hong Kong. Every 10 days, balik-balik ka lang. Hindi ka na mahuli doon. Hindi makapasok ang ICC doon. Yun ay kung talagang may sadya na mag-escape si Duterte. Ganon na kasimple ang gagawin. Hindi niya na kailangan humingi ng asylum sa China. Pabalik-balik ka lang, palipat-lipat ka lang, punta. Di kaya China ka naman, sa Beijing ka naman pupunta. Punta ka naman sa Hong Kong. Punta ka naman sa Macau. 3 jurisdiction yan. Iba-ibang passport yan. At lahat ng pagpunta mo doon, hindi mo na kailangan ng visa. So in other words, yung mga kwento-kwento ng mga marites nila na Itchidarian, na kesyo na mag-withdraw ng $10 billion si Duterte kaya nandun siya sa Hong Kong, kesyo daw mag-apply daw ng asylum sa China kasi kaya nandun sa Hong Kong, ay mukhang mali. Kasi hindi mo na kailangan mag-apply ng asylum kung gusto mo umiskapo sa ICC. Kasi walang ICC sa China. So, ang sakop ng China ay Hong Kong at saka Macau. Walang ICC ron, walang huhuli sa kanya doon. Ibig lang sabihin yan ay hindi alam ni Duterte na mayroong warrant of arrest na nilabas laban sa kanya. At ang katotohanan dyan, nabalitaan ninyo, daming mga pulis doon sa Davao. Sa airport sa Davao. Bakit? Kasi po, hindi nila alam kung saan dadaan si Duterte pag-uwi. Kung sa Davao ba? O sa Cebu? Kaya sa Cebu may nagbabantay din. O sa Manila. Yan ang hindi nila, ang galaw ninyo, galaw sinungaling kasi. Wala namang problema sa tao yan kung i-arestuhin nyo. Siyempre may kaso Di ba? Ang problema na nagsinungaling pa kayo sa pag-aresto. At bakit kayo magtatago kung para aresto? Ano yung problema pa sa inyo? Nung inaresto nyo, Mr. General Nicolas Torre, na kababayan ko, si Attorney Prosecutor General Richard Anthony Fadolion at saka si USEC Attorney Nicolas Felix Uy,
Ang lapit-lapit ng RTC ng Pasay, 30 minutes lang galing doon sa Villamor Airbase. Bakit hindi nyo dinala sa RTC Pasay? Sundin nyo na lang yung Article 59 ng Rome Statute. Ganun lang kasimple gagawin nyo para maging legal na lahat. Hindi nyo pa ginawa. Ang ginawa nyo, gusto nyo pa illegal. Ay, nako. O mamaya, i-discuss ko, magsisimba lang ako. I-discuss ko mamaya. Nagbago na naman ng rason ng gobyerno. Ano naman ang rason na BBM? Hindi naman daw sa Article 59. Kasi natatalo sila sa argumento sa Article 59 at mabubutasan sila. Lumipat na naman sila sa Section 17 ng RA 951. O mamaya, i-discuss ko pagtapos ng simba. Na talagang wala. Mag-hire naman kayo ng matatalino at mababait na tao, yung nagre-respeto sa human rights. Kung ako kasi nandyan, aristuhin ko ng maayos para wala ng gulo. Kaya ang nangyari tuloy, anong nangyari? Ang nangyari tuloy, binigyan nyo ng lakas, ng moral strength. Sila mga Duterte. Ay, nako. O, tingnan ninyo to. Ipakita ko sa inyo yung grabe ang rally sa Davao City. Hindi sana nangyari ito kung maayos ang pag-aresto nyo. Mawawalan sila ng lakas sa loob kung maayos ang pag-aresto. Ganun lang kasimple. O, tingnan ninyo. Punong-puno ang kalsada ng Davao City. O. O, tingnan ninyo. Parang people power na dyan sa Davao City. Ay, kailan pa tayo matututo? Yung usapin na simpleng katarungan na, nagiging politika. Problema ni Malobat ko. Davao City po yan. Kanina po yan, kanina. Ayan. Pinapakita ko lang sa inyo. Dinadagdagan pa yan ng mga kagaya ka rin sa Darian. Huwag naman kayo mag-trigger na, no? Inaapi, parang feeling kasi ng mga taga Mindanao. Inaapi ang mga taga Mindanao. Kaya, yan ang resulta. Okay? Ganun lang sana kasi. Ano ba yung sekreto na yun, BBM? Bakit may nagmamadali? Anong sekreto yun? Magbasa mo natin sandali. Magsimba tayo. Prosperis Mayap Abengi. Tapos, Janila, good evening po, Dr. Toto. Bermuda Binjola, good afternoon, Kabunyog, Senator Dr. Engineer Toto. Please lang, tulungan niyo pong Bunyog. Sigurado po kayo dito. Hindi po ito kagaya ng mga party list na mga agimat. Mga four-piece na yung mga pakba na wala yun. Yung mga one-rider, wala yan. Yung mga kubukol party list, wala yun. Ay, yung tingog party list ni Romualdez, huwag nyo na iboto yan. Bernardo Minjola, tapos Renato Serra, Dr. Toto, Masantos siya Kabuasan, watching from New York. Okay, Masantos siya Kabuasan sa mga mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan. O Jaime Aquino diyan sa Mapandan. Masantos siya Labi. Jorem, hello sir, watching from Ilocos Norte. Solid Duterte po ako. Salamat po. Ay, Marmi Bautista, yung whistleblower natin. Usapin kita mamaya pagtapos simba. Philip Sagalla, good evening po, Attorney Dr. Engineer.
Yan ang gantimpala ng sinisigaw-sigaw ng ipapatay, bangag, at iba pang mga anti-Marcos. Ayun. Nawala na tuloy ang usapin sa katarungan, napunta sa usapin ng politika. Ferdinand San Juan, good afternoon. Good evening po, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog, katotohanan, kausing mabuhay po. Gregory Babaran, Attorney, naniwala ka pa rin na ngayon na may kinalaman si Digong Duterte sa pagkamatay ni Capercy? Ay, hindi po ako naniniwala na may kagilakan siya. Ang akin na ebidensya pa kasi si Bantag lang talaga, galit na galit si Bantag po. Pasensya, I do not want to extend beyond that. Ang hawak ko pa kasing ebidensya, si Bantag lang po tinuturo. So unfair naman pag ituro, wala kaming hawak na ebidensya na nandun sa likod si Digong. So sa araw-araw, iba na naman tinatawag na bangag sa loob ng dalawang tao. Tao nagpapatay, kapapati na asawa mo, aba, santo ka na lang kung di ka pa rin tutulong sa ICC Interpol para arestuin si Digong, libre na lang manggulo sa gobyerno. Hindi yun ang ganun ang isyo, Mampayra. Ang isyo, dapat nga arestuhin. Ang isyo, bakit hindi nyo inayos ang pag-aresto? Ganun lang yan. Pwede naman sundin nyo, nahawak nyo na sa kamay yung tao, dalhin nyo lang sa korte, tapos ang laban. Bakit nyo pa ipapahiya? Nilagay pa nyo, pinutbol nyo pa yun, kinaladkad nyo papuntang eroplano. Hindi na kailangan kasi yun, kailangan nyo lang isundin ang patakaran ng Article 59 na dalhin nyo sa korte pagtapos aresto. O tapos napalpak kayo dyan, gumamit na naman kayo dahilan, ay hindi pala, yung Section 17 pala ng Republic Act 9851. O yun, itatakal ko yung mamaya pagtapos ng simba. Rinaldo Palma, escape to Communist China on, hindi naman, siguro pwede mangyari yun. Pero kung escape yun, Rinaldo, dapat sana ay hindi na umuwi si Duterte, di ba? Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan ng visa doon. Hindi mo na kailangan ng asylum doon. Palipat-lipat ka lang. Isang araw, isang linggo, doon ka sa Macau. Lipat ka naman sa Hong Kong, isang linggo na naman. Lipat ka sa Beijing, isang linggo na naman. Paikot-ikutin mo lang yan. Wala kang problema. Kahit pupunta ka pa sa Singapore, wala din nata ICC sa Singapore. Hindi, may sikreto po, Mampayra. Believe me, ipapakita ko sa yung sikreto kapag makita mo. Rodi Rabi, stay safe. Lahat pwede magbago, desisyon, depende. Pero ang sa akin lang dito is ginuguyo tayo dito ni BBM. Ang katotohanan niyan kung bakit pinapabilisan niya, ipalipadin nyo na kasi pag ipadaan nyo pa sa korte yan, nako, paputok yung nahuli si Lisa Araneta Marcos. Yun pa na marami ng ebidensya nakikita na mukhang totoo yun, yung involved si Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco na anak ng may-ari ng Rastans. Yan ngayon ang pinakaabangan nyo susunod inaantay na lang ang coroner report kung ano ang cause of death ni Paulo Tantoco, batang-bata pa, 44 years old pa lang, mamatay. Na-overdose sa, alam mo, mahilig sa coke. Ako, mahilig din ako sa coke, pero sa akin, coke zero. Guy Rebellion, political persecution. Ang problema nga na, ando na nga, lamang na nga sila Wala na silang gagawin kundi aristuhin na lang at saka ayusin ang aresto, ibubuking tama. Saan ka makakita? Magbabasa ka naman Damiento Aresto, si General Torres sa cellphone bumabasa. Pwede ba yun? Ay, naku. Dapat, kausap niyo naman yan, nagpa-print ng official email. Ang tinatanggap po ay PDF copy, official email. Hindi yung cellphone. Nilagay niya sa Viber lang yun Laurita Antalan Malyari, Doc, stay safe. May death threat. Wala, sanay na ako sa death threat. Mario Villar Dizon, Judy Labrador, Balimbing, di maiwasan yan. Pres Perez, hindi na nga makakalakad ng walang, hindi na nga makalakad yung tao Hindi na nga niya kailangan, hindi naman siya makatakbo. Hawak na siya ni Torre. Ano bang gagawin? Lilipat ka na, isakay mo sa van. Punta sa RTC Pasay. 30 minutes lang yan, maximum kahit matraffic. Pagdating sa RTC Pasay, tanungin siya, mga 30 minutes, tanungin siya ng judge. Hanapan ng judge sila ni
Tory ng kopya ng warrant of arrest. Ang problema, totoo dyan, wala silang kopya kaya kinatatakutan nilang korte. Hahanapan sila ng korte ng certified copy. Di ba, Langga? Kaya hindi sila pumunta ng korte, wala silang kopya na certified true copy ng warrant of arrest. Kaya tinatakutan na, ipapalabas din talaga ng korte yun kung hindi kayo mapakakita ng original copy. Ganon po yun. Romel Bengson, naimbang gabi ang mga kapsat ko, naimbang gabi sa mga kabaling ko. Maya Pabengi. Huwag nyo kalimutan si Lito Lapid saka si Jing Kapil. Huwag nyo iboto. Pati si mga pinida diyan, huwag nyo na iboto yan. Iboto nyo lang si Bailon, pagka-gobernador, saka si Among Ed, pagka-vice-governor. Governor, vice-governor. Jimar de Apolinar, kakampi niya ang bansang yun. Jimar de Apolinar, ni Digong yun. Kakampi nga niya, yun kaya wala siyang dapat problema. Ibig sabihin ko, bakit pa siya umuwi sa Pilipinas? Wala siyang kalamalam. Naghinuha lang siya, wala yan, kwento lang yan na may warrant of arrest. Hindi siya natuto. Judy Labrador, kasali sa Interpol ang China sa ICC, di kasali. Kahit na may Interpol sa ang China, wala, hindi exist. Tawagan lang ni Xi Jinping yan Loretta Grande, attorney na aresto na si Duterte, hayaan na natin. Hindi po pwede yung ganun Loretta Grande. Dapat ang aresto ay tama. Ganun lang sa akin dyan. Kasi bakit? Kung ang judge baka pagbigyan si Duterte at palayain dahil ang pagka-aresto ay mali. Yan ang kinakabahan ko dyan. Nasasayang lahat. Na pwede na maging totoo, maging walang problema. Bakit nyo hindi dinala sa korte? Yan ang puntos ko dyan. Kung mali pong aresto, magiging null and void ang pag-aresto, pwedeng palabasin ng ICC judges. Kasi sa Manila, sa Pilipinas, pinapalabas po yan pag mali-mali ang aresto. Binabasura ng korte yan. Ang arestado, pinapalaya. So, Jelly Robles, bakit alam ni Bato? Wala pang kinalaman si Bato rito. Ang pinag-usapan lang natin dito si BBM. Saka sila nag-aresto, sila Nicolas Torre. Judy Labrador, Arison, yaan mo na yan, pati ako nalilito na dito sa pananaw niya, si PBBM, mas maraming intel yan kahit manahimik yan. Maka-BBM talaga kayo. Ay, bilyon-bilyon na ninanakaw sa ayuda. Maka-BBM pa rin kayo. Aywan ko sa inyo. Mamirto Lawrence, masigasig si Toto. Ngayon, hindi na kailangan si Duterte, ni Duterte ang abogado, tinalbugan sila ni Toto kailan, kaya kasuhan ni BBM. Naku, ano ba naman? Nagsasabi lang ko Mamerto ng kung anong totoo, anong batas na obserbahan natin. Otherwise, matutuloy na ito, bit-bitin na lang kayo. Mas gusto ko na matapos na yun, maayos hanggang pag-trial niyan. Wala naman siguro issue. Ako naniwala ko mag-guilty yan. Ang problema ko lang, guilty ng tao, gusto niya patayin niyo pa. Hindi po nagagamot ng isang krimen ang isang krimen. Basta sa akin, tama na si Jerry Lewis, kakasuhan ko po sila yung involved doon, si General Torre, kababayan ko kakasuhan ko. Kakasuhan ko si Richard Padulyon, kakasuhan ko si Yusik Felix T. At kakasuhan ko si Jen Fajardo, General, abogado yan. Bakit niyo pinayagan? Bakit hindi niyo dinala sa competent judicial authority? Ang rason, dahil wala silang kopya na certified copy na warrant of arrest. Yan ang katotohanan dyan. Sabi ni Freedom, ikaw magkano sa Marcos, magaling ka Ikaw nagkaso sa Marcos. Ay, hindi mo naman pwede kasuhan si Marcos. Presidente siya Ang presidente hindi mo pwede kasuhan. Talagang dadami ang tao dyan, lugar nila yan ay kahit sa isang lugar po, naniniwala lang kayo na todo talaga Hindi nyo basta mga Taga-Luzon, akala nyo kayo lang. Ay nako. Marieta Sabido, hayaan mo na yung mga taga Davao na yan. Hindi lang po taga Davao, buong Mindanao po yan hanggang Visayas. Jerry Moros, ibig sabihin nyo po pala, attorney,
Totoo. Pwede, may posible pa na ma-aristo, ma-absuelto dahil sa ginawa niyong kapalpakan. Sana kung walang palpak, tuloy-tuloy na yan. Kaya sisihin ko talaga kayo kung ma-acquitted pa yan si Duterte. Personalan yan kasi hindi na sa kasi nakatuon. Di na di mag-rebellion na sila, who cares? Ano pangalan mo, totoong pangalan mo, Freedom, na? Please show your name. Ano naman, lugi naman ako, alam niyo pangalan ko, tapos ikaw hindi ko alam ang pangalan mo, Freedom. Whoever you are. Hindi po, wala pong rebellion na pinag-usapan dito, ha? Frederick Iloro, good day, Attorney Toto, causing the best. Mabuhay po kayo. God health and God bless. Inaayos na natin ang sa tama ang lahat. Ganun lang po simple hinihiling ko. Let it be. Magkaroon ng trial. Maayos lang. Wala namang lamangan. Loretta Grande, nag-explain na po si Hayden. Huwag mo na po sa sugan. Hindi po makatanggap-tanggap explanation ni Loretta. Nasaktan niya na kami ng taga Mindanao. Tawagin niya kami taga Sub-Saharan. Ano siya, taga saan siya? Up-Saharan, Upper-Saharan. Kami Sub-Saharan. Prosperous, lumilitaw na pabor ang mga tao sa war on drugs. Hindi naman sa ganun. Hindi, tingin ko hindi pabor. Nagkataon na talaga na, ang tingin na talaga ng taga Mindanao kay Duterte, they look at him as their champion. Kahit sabihin natin marami niya siyang pinatay. Gayon, dahil nga ginawa niya ganun, ang ginawa sa kanya ganun, lalo nang galit. Dami na nga mga maka-Duterte na ayaw na kay Duterte tapos napukaw, bumalik sa kanya. Ganun po katotohanan yan. At saka mind you, pustahan tayo. Maraming mga BBM boy sa Mindanao ng mga congressman matatalo. Yan ang masasabi ko lang sa inyo. Mamerto Lawrence, ginawa po pa ni Toto ang dahilan ang rally simula nang naupo si BBM, nagrarally ng mga yun. Ay, hindi po, ngayon lang po yan. Pumunta ka ba doon? hindi ka nga pa nakapunta ng Davao siguro ay. Kwento ka pa. Jerry Moros, ganyan kahina ang strategies ni Digong kung hindi siya nag-abroad, protektado sana sila sa Davao. Hindi, wala kasi unang-una may schedule na nila ng kampanya doon sa sa Hong Kong eh. All the while, tiwalang-tiwala siya. Anyway, andyan na yan. Hinuli na nila. Bawal ang huli. Tingnan na lang natin kung ano mangyari. Sana hindi gagamitin na dahilan yung kidnap style na pag-aresto sa dahilan na para ibasura ang kaso. Sana. Roberto Marumisato, we all must know Duterte is untouchable in the Philippines without ICC's control of power to the whole scenario. God bless. So, ibig sabihin, hindi siya kaya ni BBM. Hindi po ako naniwala dyan, Roberto. Kaya po siya ni BBM. May power si BBM eh. JC Capello, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Roadster, good eve po. Freedom, si Insurrecto lang botohin namin na bunyag. Ikaw ang po. Sige, wala problema. Iboto mo si Insurrecto. Iboto, hindi naman kandidato si Enzo. Kandidato ang bunyog. Gets mo? Hindi nyo pwede iboto si Enzo kasi hindi siya kandidato. Ang kandidato ang partido. Okay? So, Tomyo, hindi isa inaapi. Ikaw naman, tingnan mo yung ginawa nila sa paghuli sa pamilya Duterte na kitang-kita naman sa video. Tapos, sinabi ni Torre na hihilahin niya si Duterte. O yun nga, tama, ganun nga. Romel Bingson, nagmamadali, pero wala naman sa hulog. Sablay tuloy. Hari na sablay talaga si BBM. O Rodi Labrador, lumabas din pagka pro-China. Sino pro-China? Hindi tayo pro-China. Hindi rin ako pro-US. Pro-Pilipino ako. O Marianito Javier, wala na sir, nasira ka na kay Lito Lapid. Ay, ano naman ang pakialam ni Lito Lapid? Antayin niya yung kaso ko laban sa kanya. Sid Alcantara, Sir Toto, sabi ni Claire Castro, RA. Wala po, i-discuss ko niya mamaya, wala po yung RA 9851. Mali po yan, mali. Mali. Sino ba dapat ang tama? Ito, papakita ko sa inyo yung batas mismo, pabasa ko sa inyo. Mateo Promencio Malasiki. Ang problema lang no, pumalpak si Attorney Claire doon sa Article 59, hindi naman tayo member dyan. Bakit tayo sundin ng Article 59? Na pag-isipan niya, mali ata siya. Kaya ginamit niya naman RA 9851.
Dudug Batbatoy, just last February nga si number 1 na si Bongo. Ngayon, pa kaya? Hindi, nag-number 1 na nga si Bongo eh. Number 2 na lang si Erwin, tuhutol po, nahulog na. Mahulog pa yan. Tamya, itama lang labas ang galit ng tao, milyon-milyon na tao ang sumusuporta sa mga Duterte. Iba't ibang bansa, puro Duterte, mastermind si Marcos. Inamin ni Remulla. O, si Marcos pala nagplano eh. Peaceful life. Kung sa bagay, di naman kayo pare-pareho ang pag-analyze ng bawat abogado sa rule of law. Hindi pareho lang dapat yan. Ang problema lang iba kunwa-kunwari na lang kasi hindi sila makawala sa boss nila. Gregorio Babaran, kasi po attorney, natutuhanan, natatandaan ko dati may content kayo na sinasabi, muna naniwala ka na may mataas, yes, naniniwala lang ako. Iba pa yung paniniwala, Greg. Iba yung may ebidensya tayo. Pero hanggang sa ngayon, wala pa ako nakitang ebidensya na mag-link kay Duterte patungo kay Percy Lapid. Freedom, hindi naman kinaladkad kusa. Kinaladkad po. Kusa, hindi kusang loob sumama. Sino ba naman gusto sumama na mag-arestuin ka? Ay, Jerry Moros, kasalanan ni Panilo yan kasi sinabi niya, i-bluff lang ang mga wuwa. Ay, Press Perez, nasa New York Times at BBC. Peaceful life, soging attorney, sigurado mo lang yan. Chantal May Lapan, mahal na tao sa taong bayan sa Tatay Digong. Freedom, bakit hindi naman sa balita sa US nasangkot si FL? Siyempre tatago yan. Hindi mo ba alam yung taguan ng balita? Jadi Labrador, Loretta Grande, Peaceful Life, Cecil Alvarez. Hindi po ako naniniwala sa fake news kung may dapat panagutin, humarap. Support ako kay DDS noon, pero kung magkalapag si Digong sa ICC, super proud. Ganun, hindi ka talaga tunay na DDS. Ang DDS talaga, hindi talaga bumitaw eh. Diba? Loretta Grande, yung 10 minutes na biyahe po papuntang norte ay maraming pwedeng mangyari. 30 minutes biyahe papuntang korte. Ay wala po. Walang mangyari. Punong-puno nga sila sundalo, isang batalyon nga dala ni Torre. Paano mangyari diyan? Hindi mo ba nakita, no? Nakita mo naman sa TV siguro, nakita mo sa videos. Ay, Rinaldo Ramos, Jerry Ramos, kung dinala po ba sa Pasay RTC, sigurado po ba na hindi magkagulo? Unang-una, control nila. Dami-dami, isang batalyon ng pulis ang dala ni Nick Torre. So, minaliit lang ni Digong na hindi niya kayang, wala naman sinasabi na minaliit. May sinabi ba siya? Wala. Hindi niya minaliit. Ang alam niya, hindi totoo na may warrant of arrest. Hindi mo alam, Kausing, kung ano ang mangyari kung ilalabas nila si Villamor. Ay, wala po. Si Freedom, ano mo marites ka lang talaga. Wala kang ebidensya. Lucel Leo Gunis, bakit sasabihin, hayaan na lang pagka-aresto, PRRD, paano kaming mga nagmamahal sa kanya? Sabi naman Lucel, Kabayan Channel, huwag nyo kalimutan kung bakit uusigin si Digong 30. Wala problema kami sa kaso. Harapin yan, dapat harapin. Pero yung kaladkarin mo pa yung tao na matanda na, 80 anyos. Dapat sana may senior citizen discount pa yan sa kulungan. Judy Labrador, ganyan ang mga taong sobrang untouchable, kala walang kakana. Ay, nako. Queen Z. Sige, babalik na lang ako mamaya. Maubusan ako ng oras. Basta kay sa akin lang, ang puntos, ang argumento ko lang dito, madali lang ang Pasay RTC. Lapit lang, bakit hindi nyo dinala? Ano ba, alam mo, Julie, ang katotohanan? Wala silang hawak na certified copy ng warrant of arrest. Kaya kinatakutan nila, ipapalabasin ng korte si Duterte pag wala kayong certified true copy. Ganoon lang po yun. Nakita ko. Pero hindi pa ako sigurado dyan. Ano ko lang yan, possibility. Which is a legal possibility. Okay? So, happy Sunday. Simba muna tayo lahat.